Thank you, Jesus, Son of God, come to save us on the cross. It was my burden, it was my lot. You paid the debt, Lord, He paid the cost. You can cast your cares upon my Lord and Savior. Come receive the fullness of His grace. All the wicked and suffering can find salvation at Calvary. Blood and mercy flow from my King, the man named Jesus, slain for me. You can cast your cares upon my Lord and Savior. Come receive the fullness of His grace. You can cast your cares upon my Lord and Savior. Come receive the fullness of His grace. And stand with those He set free, stand with sinners redeemed. Come alive by the grace of the one true King. Stand with those He has set free, stand with sinners redeemed. Come alive by the grace of the one true King. You can cast your cares upon my Lord and Savior. Come receive the fullness of His grace. You can cast your cares upon my Lord and Savior. Come receive the fullness of His grace. Stand with those He has set free, stand with sinners redeemed. Come alive by the grace of the one true King. Stand with those He has set free, stand with sinners redeemed. Come alive by the grace of the one true King. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Come alive by the grace of the one true King. Stand with those He has set free, stand with sinners redeemed. Come alive by the grace of the one true King. Psalm 84, verses 1 to 4. How lovely is your dwelling place, Lord Almighty! My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young, a place near your altar. Lord Almighty, my King and my God, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Open the eyes of the blind. There's
There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Holy God, we're waiting for you here. Son of God, you stand among us now. Come like a fire, Spirit burning us. Oh, precious Jesus, you will always be my love.
hallelujah. We will stand up from the ashes, we will rise up. We're singing hallelujah. Here we are, forgiven at the cross. Every heart is washed in Jesus' blood. It was for freedom that Christ has set us free. Our chains are broken for all the world to see. We will rise up. We lift our hands up. We're singing hallelujah. We will stand up from the ashes. We will rise up. We're singing hallelujah. We will rise up. We'll lift our hands up. We're singing hallelujah. We will stand up. We're singing hallelujah. Mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po muli sa ating pong panibagong edisyon ng ating pong online worship service. Naniniwala po ba kayo na lagi tayong binibigyan ng Diyos ng mga pagkakataon upang makatulong sa pasanin ng ating kapwa? Yung bang kahit ano ang kalalagayan natin sa buhay, ay mayroon pa rin tayong magagawa para sa iba. Ito po ay ating napatunayan dito sa nakalipas po ng mga araw na kung saan ay sa kabila nga po ng ating pinagdaraan ng pandemya at sa pagpasok po ng pananalasa ng bagyong Ulysses ay nagkaroon pa rin po tayo ng pagkakataon
na makatulong para po sa mga kababayan natin na mas nasalanta po kaysa sa atin. Ito po ang maganda sa fellowship nating mga believers. Yung bang mayroon tayong pagtutulungan sa isa't isa. We can help one another materially, physically, or even financially. And we can also help each other spiritually. Ang talatang ating pong tutunghayan ay bahagi pa rin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ito po ay ikawalo sa ating serye na nagbibigay pansin sa mga bagay na dapat na nakikita sa buhay ng isa pong tunay na believer na nakasentro sa pagdadalahan o pagpapasana ng mga kabigatan sa buhay. Tunghayan po natin ang nakasaad sa Galacia Kabanata 6, mga talatang 1 hanggang 5. Galacia Kabanata 6, versikulo 1 hanggang 5. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya, at huwag nang ihambing iyon sa ginagawa ng iba, sapagkat dapat nadalihin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Tayo po ay sandaling lumapit sa panalangin. Father God, muli salamat po sa araw na ito for giving us an opportunity to worship you, to praise you, at gayon din, Panginoon, upang ibalik ang aming mga pasasalamat sa iyo. Father God, kami po ay nagpapasalamat sapagkat tunay na nararamdaman po namin ang iyong paggabay sa amin dito po mga nakalipas sa mga araw. Salamat po, Panginoon, even doon po sa pagkakataon na ang church po ay inyong magamit upang maging daluyan ng iyong pagpapala para po sa aming mga kababayan na labis po na naapektuhan ng massive flooding dala nga po ng bagyong Ulysses. Lord, salamat din po sa mga tao na iyo pong hinipo upang maging katuwang po namin sa pagbibigay po ng tulong para nga po sa aming mga kababayan. And we are praying, O Lord, na nawa ay magtuloy-tuloy po yung patuloy po na pagbangon ng aming pong syudad. And we are extending our prayer, Lord, para po doon sa iba pang mga province, sa iba pang mga lugar na naapektuhan din po ng nagdaang mga bagyo. Nawa po, Lord, ay kung paano niyo po kami inaabot, kung paano niyo namin nararanasan ang iyo pong pagmamahal, pag-abot dito po sa aming syudad, ay gayon din po nawa ang maranasan ng aming mga kababayan sa iba't ibang panig po ng aming bansa. We are praying, Lord, na nawa ay patuloy niyo rin po kaming samahan sa aming pong pagpapatuloy ng panambahang ito. Nawa po sa aming pag-aaral ng iyong pong salita base po rito sa aklat po ng Galacia Kabanata 6, mga talatang 1 hanggang 5, ay patuloy po namin makita yung pong mga nakapaloob na mensahe dito na mayroon nga pong kinalaman sa pagpapasanan ng dalahin ng isa't isa. Lord, samahan niyo po kami at nawa nga po, Lord, ay ito po ay magbigay po sa amin ng kapamaraanan upang lalo po kami, Panginoon, na lumalim at maging magandang halimbawa, Panginoon, ng isa pong believer dito po sa mundong aming pong ginagalawan. Holy Lord, salamat po at aming pong ibinabalikan lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kung sa mga naunang bahagi ng ating pag-aaral dito sa aklat ng Galacia ay nakita natin ang ginawang paninindigan ni Apostol Pablo patungkol sa tunay na magandang balita na pilit na iniiba namang nagsusulong ng ibang katuruan, dito po sa Kabanata 6 ay makikita natin na praktikal na mga bagay na ang kanyang binibigyan ng pansin. Again, mula sa usaping doktrinal ay nag-shift itong si Apostol Pablo sa pagbibigay pansin sa mga practical issues.
Partikular dito po sa Galatians chapter 6, verses 1 to 5, binigyan pansin ni Pablo ang patungkol sa pagtutulungan sa pagdadala ng pasanin na dapat na nakikita sa ating mga believers ng Panginoong Yesus. Mula po sa mga talata, 3 tagubilin ang ating makikita. Una, tulungan po natin ang mga nangahuhulog sa kasalanan. Ang sabi po sa mga talatang 1 hanggang 2, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubay ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad din ninyo ang utos ni Kristo. Ano nga ba ang pangunahin nating dahilan sa pagsapi natin sa JWSBC? Ang pagiging kasapi ng church bilang pamilya ng Diyos ay isang paraan para maipahayag natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Yes, God designed the church to be reflective of His glory. Hindi ba't nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang larawan? Ito po ang sinasabi sa Genesis chapter 1, verses 26 to 27. Hindi lamang po isang tao, kundi dalawa agad sa simula, lalaki at babae. Bakit? Hindi kasi natin lubos na maipapahayag o maipapakita ang larawan ng Diyos ng nag-iisa. We reflect God's image in community, in relationships. At alam niyo rin po ba, mga kapatid, that all Christians have burden to bear. Isang maling pananaw o misconception po patungkol sa church na ang dapat na maging makasapi ng church ay mga taong banal o mga hindi na nagkakasala. Dahil po sa nasabing misconception, ano ang madalas po na nangyayari sa church? Sa panahon po na mayroon po mga kasaping nahuhulog sa pagkakasala, ay nalalagay po sa kontrobersya yung po mismong taong nagkasala. At may mga pagkakataon pa na nadadamay ang liderato o kaya naman ay ang mismong kabuuan ng kongregasyon. Kung ating pong sasaliksikin ang banal na kasulatan, makakatagpo po tayo ng maraming kapamaraanan na maaari nating gawin upang makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng iba. Ngunit ito pong Galatians chapter 6 verses 1 to 2 ay tuwirang pong nagbibigay sa pagtutulungan sa pasanin ng taong nahuhulog sa pagkakasala. Mga kapatid, alam ba ninyo na ang pagkahulog sa kasalanan ay isa sa mga pangunahing pasanin ng mga churches? Ano nga ba ang classification o level ng pagkakasala na masasabing kinahuhulugan ng mga mananampalataya? Actually, wala namang sinasabi sa talata kung ano-ano ang mga iyon. Pero ang sabi po sa NIV version ay ito, if everyone is caught in any transgression. Yung pong word na any transgression ay nangangahulugan na hindi lamang pangangalunya o pagnanakaw o pagpatay. Ito ay maaari rin na drunkenness, idolatry, sorcery. Actually, kasama na din po yung mga kasalanan na minsan ay hindi natin masyadong pinapansin, tulad ng pagiging mainggitin, pagiging tamad, pagiging reklamador, yung pong paghahanap ng sisi sa ibang tao, pagsisinungaling, abusadong pananalita, at iba pa pong mga bagay. Maliwanag po na sinasabi ni Pablo sa talata na if someone in the church has been overtaken with a fault, our responsibility, ano po ang dapat natin gawin, ano po ang ating responsibilidad, it is to help that person na dalhin po ang yung burden na kanya pong dinadala. The big question is, sino po sa atin ang walang kinahuhulugang kasalanan? Check naman po ako, 99%. Lahat tayo ay mayroong kinahuhulugan sa aking mga nabanggit na mga transgression. So, lahat pala tayo ay nangangailangan na magtulungan sa isa't isa na magpasanan sa ating pong mga kinahuhulugang kasalanan.
Hindi naman po sinabi ni Pablo na kailangang makot in the act po natin ang ating mga kapatiran sa kanila po mga paulit-ulit na ginagawang kasalanan. Madalas po kasi na ang mga tao daw ay naghihintay lamang ng pagkakataon na maaktuhan o makot in the act ang kanyang kapwa, hindi po upang tulungan, kundi upang ito po ay kondenahin. Paano po natin matutulungan ang mga kapatid na nangahuhulog sa kasalanan? Ang panawagan po sa atin ni Pablo ay hindi upang sila ay kondenahin. Sa halip, ang kanyang sinasabi ay tulungan natin sila na makaahon sa kanilang pasanin sa pagkakahulog sa kasalanan. Bilang inyo pong pastor, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at maging sa marami sa inyo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na marinig mula sa inyo yung mga bagay na inyong pinagdaraanan at kung ano-ano ang mga nagiging action plan ninyo. Dahil po sa inyong ibinabahagi sa akin, mas nagiging detalyado po ako sa aking pananalangin para sa inyo. Kaya mga kapatid, kung may nabalitaan kayong mga kapatid na nahulog sa kasalanan, huwag po tayong maging mapagkondena. Sa halip, ay ipanalangin po natin sila. At kung kakausapin naman sila patungkol sa kasalanan kanila pong ginagawa, ay gawin po natin ito na may pag-ibig, na ang layunin po ay mapanumbalik sila sa tamang relasyon sa Diyos. Kaya nga, ako mismo po ay umiiwas sa salitang church discipline para po sa mga kapatirang nahuhulog sa pagkakasala. Mas komportable po ako na tawagin itong restoration of relationship with God. Kasi nga po, kapag restored po tayo kay God, si God na po mismo ang aayos sa ating pong relasyon sa ating pong mga kapatid. Ngunit kung di po tayo restored kay God, kahit anong gawin po natin na pag-aayos ng relasyon sa ating pong kapwa, ito po ay mababaliwala lamang. Sabi nga po ni Santiago, doon po sa James chapter 5 verse 16, ano po, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Pangalawa, tanggapin po natin sa ating mga sarili na tayo po ay nangangailangan din ng tulong ng iba. Ang sabi po rito sa talatang 3 hanggang 4, kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga gayong hindi naman dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya at huwag nang ihambing iyon sa ginawa ng iba. Ito pong pangalawang instruksyon ni Pablo patungkol sa pagpapasanan ng dalahin ay maikakawin po natin sa salitang pride o pagiging palalo sa buhay. Malungkot man po na mabanggit ang pride, ano po, ngunit ito po ay madalas din na nakikita sa buhay ng mga matagal ng mga mananampalataya. Yung bang ang nagiging tinginan natin sa ating mga sarili ay mas banal na po tayo o mas mature na tayo kaysa sa mga bagong mananampalataya. Kaya ang pananaw natin ay dapat lang na tayo lang po ang tutulong sa burden po nila at tayo ay hindi maaring magpasa ng burden sa kanila. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay niya po sa akin ng pagkakataon na maging bahagi ng mga small group ng mga pastor na nagsimula pa noong ako po ay nag-aaral pa sa seminary. Noon po, dahil medyo may edad na po ako nang ako ay pumasok sa seminary, nung una, ang tingin ko po ay nagiging shock absorber lamang po ako ng ibang mas kababatang pastor na miyembro po ng aming pong small group. Ang sabi ko lang noon sa aking sarili ay ganito, ano po, ganyan talaga, ako kasi ang mas nakatatanda. But later on, ay naging two-way po yung aming relationship. Dumating po yung pagkakataon na yung pong mga stress ko sa buhay at sa ministry ay akin na rin pong naibabahagi sa kanila. And I must admit, may mga bagay na nagiging pasanin sa akin na bilang pastor ang hindi ko po talaga maaaring basta sabihin sa sino man. Sa pamamagitan po ng small group gathering namin na mga pastor, ano po,
ay nakakagawa kami ng tinatawag po na mentoring kung saan ay nare-release po namin ang aming po mga pinagdaraanan. Gayon din naman, ang aking pong pagsasagawa po ng visitation, ilang beses ko na rin pong narinig ang mga katagang lagi naman akong nag-worship kay Lord kahit hindi ako pupunta sa church kapag Sunday. Mga kapatid, tandaan po natin na every follower of Jesus is a family member. Member of God's spiritual family. Hindi po ito matter of personal choice or preference. Hindi po ito optional. Ito po ay isang divine calling. Ito po ay pagsunod kay Lord Jesus na ating Panginoon. Nakikinig tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya, pero hindi nag-iisa lang, kundi sama-sama bilang isang pamilya. Totoo naman po na nakaka-worship tayo sa Diyos kahit tayo po ay nag-iisa at kahit saan po tayo naroroon. Ngunit hindi po maaring laging nag-iisa lang. We need to worship God together as a family. We cannot live our lives in isolation. We must share our life together as a local church. Kaya upang makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng buong body of Christ, tanggapin po natin sa ating mga sarili na tayo din po ay nangangailangan ng tulong mula sa iba. Sabi po ni Santiago, doon po sa Santiago 4:6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagkumbaba. Ano po kaya ang ikatlong instruksyon na ibinigay ni Apostol Pablo patungkol sa pagpapasanan ng dalahin sa isa't isa? Ang sabi po rito sa talatang 5, sapagkat dapat dadalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Ano po ang ating makikita mula rito? Huwag nating gawing pabigat sa iba ang pasaning magagaan na kaya naman nating daling mag-isa. Sa una pong pansin, parang may hindi pagkakatugma ang dalawang talata, yung pong mula sa talatang 2 at yung pong mula naman po rito sa talatang 5. Ang talatang 2 ay nagsasabi po na magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin. Samantalang ang talatang 5 ay nagsasaad na dapat dalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Sa original po na pagkakasulat, ang salitang pasanin sa talatang 2 ay tumutukoy sa mga bagay na sadyang napakahirap dalhin. Samantalang ang dalahin po sa talatang 5 ay tumutukoy naman sa mga mas magagaan na dalahin na kayang bitbitin ng isang tao. Mayahalin tulad po natin ang pagkakaiba ng dalawang talata sa pagkakataon na ang 10 tao ay nagtutulungan sa pag-aangat ng isang sasakyang na balaho sa isang malalim na lubak. At sa 10 tao na kaya naman pong bitbitin mag-isa ang isang sako na meron pong lamang 25 kilong bigas. Yes, there are burdens in life that we need to carry with others. And there are burdens that we need to take by our own. May mga bagay o pasanin na dapat nating pinagtutulungan at may mga bagay na dapat nating pinapasa ng sarili at hindi na po natin dapat na ipinapasa kung kani-kanino. Halimbawa po, bilang isang ama o haligi ng tahanan, ay dapat na ginagawa ko ang aking responsibilidad bilang asawa ni Nene at ama ng aking po mga anak. Marami akong responsibilidad bilang ama na hindi ko basta dapat iaatang sa iba tulad ng pagiging provider sa kanilang pangangailangan. Pero syempre iba na po kapag sila po ay nagsipag-asawa na. Nalilipat na po ang ibang responsibilidad sa kanilang husband. But I have to do the work God has called me to do as a husband to my wife and father to my 3 daughters. At bilang pastor po, hindi ko rin maaaring ipapasan sa inyo ang lahat ng aking responsibilidad. May gawain ako bilang pastor na maaari kong i-delegate sa inyo at may gawain din ako na direkta ko pong pananagutan sa Diyos.
Therefore, I have to bear my own burden, carry my own pack. If we are trying to give our responsibilities to someone else, then we are disobeying God. Siyempre, lahat naman tayo ng mga mananampalataya ng Panginoong Yesus ay nagnanais na sumunod sa Kanya. Kaya maganda na ating makita sa umagang ito kung ano ba yung mga bagay na dapat at tayo na mismo ang pumapasan at hindi na magiging pabigat pa para sa iba. Mga kapatid, mga kaibigan, pag-isipan po natin ito. Ano-ano mga bagay sa iyong buhay ang patuloy mo pa rin iniaasa sa iba, ngunit kaya mo naman palang gawing mag-isa. Mga kapatid, mga kaibigan, bilang isang pamilya ng Diyos, kailangan nating magpakita ng pagmamalasakitan sa isa't isa. Dapat tayo magmalasakit sa mga kapatiran na nakikita po nating may struggle sa kanya pong espiritual na pamumuhay. Dapat nating gawin ang pagtulong sa espiritu ng kahinahunan at bantayan din po natin ang ating mga sarili sa pagpasok ng pride. Baka ang tingin natin ay mga perfect na tayo. Tandaan po natin na we are nothing in the eyes of God. Wala tayong maipapagmalaki na anuman sa kanyang harapan. Pinili lamang niya tayo na maging kanyang possession dahil lamang po sa habag at biyaya. Look at your own work. Do not compare your load to others, but carry your own load, enjoying the work God has given you. Ang magpasyang tumugon na makidala o makibuhat sa pasanin ng iba at bumuhat ng sariling pasanin ay hindi po madaling gawain. Ito po ay umuubos ng panahon at madalas ay napakasalimuot. Ngunit ito po ay sadyang kinakailangan na makita sa atin bilang isang tunay na mga mananampalataya. Habang tayo po ay tumutulong sa ibang mananampalataya na sila po ay makasunod sa Panginoong Yesus, hindi magiging madali ang lahat. Maaari pong dumating ang pagkakataon na tayo mismo ay masusubok at mapapanghinaan ng loob na magpatuloy na makipasan sa dalahin ng iba sapagkat tayo mismo ay may mga sariling pasanin sa buhay. Kaya nga lagi nating tandaan, habang ginagampanan po natin ang bahagi natin bilang miyembro ng pamilya ng Diyos, hindi lamang po tayo nakatutulong sa iba. Pati tayo ay unti-unting nagiging katulad ng ating Panginoong Yesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen.